Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Gilbert Repizo, sinibak sa pwesto, opisyal, hindi sumunod sa kautusan ni Secretary Remulla. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bullias. Inalis na bilang hepe ng Board of Special Inquiry ng Bureau of Immigration si Attorney Gilbert Repizo. Ayon sa Department Order No. 435 na nilagdaan ni Justice Secretary Boying Remulla kahapon, ililipat si Repizo sa Office of the Secretary ng Department of Justice. Inaatasan si Repizo na mag-report mismo kay Remulla para sa karagdagang bilin. Dahil dito itinalaga naman bilang Acting Chief ng BSI si Attorney Ruben Casibang Jr. Kaugnay nito, agad ding nagpadala ng sulat si Repizo sa tanggapan ni Remulla at ipinaalam na hindi muna nito susundin ang Department Order. Ayon kay Repizo, bagamat may jurisdiksyon ng DOJ sa immigration, sakop din siya ng kapangyarihan ng Civil Service Commission. Dahil dito, iaakyat muna ni Repizo sa CSC ang naging reassignment alinsunod sa 2017 Omnibus Rules on Appointment and Other Human Resource Actions. Subalit ako po ay isang empleyado na saklaw din ng Civil Service Commission, kaya ako po ay nagpahatid sulat kahapon na pinapaalam sa ating kagalang-galang na kalihim na itingnan ko po muna ang aking remedyo sa batas ng Civil Service Commission without meaning to disrespect or disobey the Honorable Secretary of Justice. Lumabas ang kautosan ng DOJ kasunod ng napabalitang iringan sa pagitan ni Repizo at ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Ito'y makaraang akusahan ni Repizo si Viado na nag-aantala sa mga deportation cases, pagbibigay ng special treatment sa ilang foreign national at pagsasawalang kibo sa katiwalian sa loob ng ahensya. Bukod pa ito sa sulat na ipinadala ng ilang empleyado ng immigration kay Pangulong Bongbong Marcos na inirereklamo rin ng katiwalian si Viado. Tugon naman ng Commissioner, mapapanagot ang sinumang nagpapakalat ng isyu ng katiwalian sa loob ng ahensya ng walang kalakip na patunay. Sa mga oras na ito, wala pang tugon ng Department of Justice, maging si Commissioner Viado tungkol sa naging reassignment ni Repizo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, big-time oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga motorista, dahil sa panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodel Romero, DOE Oil Industry Management Bureau Director 3, na maaring maglaro mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro ang taas presyo ng gasolina, habang ang diesel ay maglalaro mula 4 pesos and 30 centavos hanggang 4 pesos and 80 centavos kada litro, at ang kerosene ay magtataas ng mula 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos kada litro. Dagdag pa ng opisyal na nitong Miyerkules, ay tumaas ng halos $3 kada bareles ang diesel, kung saan maaaring magtaas ng hanggang 5 pesos kada litro ito. Huling nakaranas ng 5 pesos na pagtaas ng diesel ay noong March 2022, matapos na pagbawalan ni dating US President Joe Biden ang import ng Russian oil, liquefied natural gas at coal sa US. Sa araw ng Lunes, malalaman kung magkano ang taas presyo ng produktong petrolyo, na karaniwang ipinapatupad sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.